pupunta? Tanong ni Janet. Nagtaka siya nang may humintong speedboat sa harap nila ni Jello sa dalampasigan, hindi kalayuan sa Galactic Bar. Iyon ay matapos kunin na binata ang parang pager na nasa bulsa ng summer shorts nito at pindutin ng isang button. Gusto mo magpalit ng damit, hindi ba? Parang naiinis na sagot nito sa kanya. Sa tingin niya, nasasagad na ito sa kakulitan at kadaldalan niya. Pero ano bang magagawa niya? She had been born that way. Bahala ito pagpasensya ng presensya niya. Tutal ay ginawan siya nito ng atraso. Oo nga eh. Bakit may speedboat? May butik ba sa kalagitnaan ng dagat? Sumakay ka na lang at wala ka ng marami pang tanong. Utos ni Jello na inakay siyang palapit sa speedboat. Taliwas sa pananalita nito ang paraan ng pagkilos ng binata. Sa halip na marahas siyang pasakayin habang yamot na inuutusan, ay mahinahon pa siyang inalalayan. Paano itong nagagawang maging gentle sa pagkilos pero marahas naman magsalita? Nahinto si Janet sa paghakbang nito nang may maisip. Paano kung lunurin siya ni Jello sa dagat? 2 beses na nga pala niya itong ginawa na atraso at baka yun na hinihintay nitong pagkakataon para gumanti. No! Hindi ako sasakay hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung saan mo ako dadalhin. Tanggi niya. Fine. Doon tayo sa float ko pupunta. May naiwan damit doon, si Anya. Yun muna ang gamitin mo. Sarado na kasi ang market. Mini town ngayon. Kaya pagtiyagaan mo muna ang damit na nasa flat ko. Kung ayaw mo naman na magpalit, bumalik na lang tayo sa Galactic Bar. At bukas na lang kita bibilhan ng kapalit sa damit mong narumihan. Ano, mamili ka? Anya, babae mo? Napamang siyang bigla na tuluyang mag-syncs ang mga sinasabi ni Jello. Pioneer resident ito ng Costa Galaxia at nagmay-may-ari ng isa sa mga galaxy float. Paano nangyari yun? Milyones ba sinasweldo nito sa lifesavers para ma-afford yun? Seryoso? May float ka? Hindi napigilan tanong ni Janet. Actually, pinamana lang yon sa akin ng younger brother ko nung maglayas na siya. Ikaw ang kapatid ni Mr. Benson? Lalo siya namangha. Hindi pa man ito kinukumpirma ang kanyang hinala. Nagsalubong ang mga kilay ni Jello sa pagtataka. Paano mo siya nakilala? Hindi ko siya kilala talaga. Nakichismis lang ako kanina dun sa nag-guide. Sino guide? Ipapasisante ko. Sa palagay ni Janet ay hindi ito nagbibiro sa sinabi. Oh, she and her big mouth. Baka may mawalan pa ng trabaho sa kadaldalan at pagiging chismosa niya. Mukha yatang ayon ni Jello na pinag-uusapan ng mga bagay na may kinalaman dito. Nakalimutan ko ang pangalan, pagsisinungaling niya. Teka, kung Benson nga siya, bakit Martinez ka? That's none of your business. Ano, magbibihis ka pa ba o hindi na? Hinintay ako ni Kelvin Sabat. Magbibihis, syempre. Inignora ni Janet ang kalamigan at kaseryosohan ng boses ni Jello at nangunguna pa siyang sumampa sa speedboat. Na-excite siyang bigla. Pagkakataon na niyang makatapak sa ipinagmamalaking float ng Costa Galaxia. Palalampasin pa ba niya? Naiiling na sumunod sa kanya si Jello. Hanggang sa marating nila ang float ay naging napakatahimik ng binata. Tuluyan na siguro ito na bad trip sa kanya. Nagmamasid-masid sa paligid si Janet nang maramdaman ang isang kamay ni Jello sa ilalim ng kanyang siko. This way, sabi nito na ini-escort siya palapit siguro sa entrance at exit door ng float. Sa upper deck ng float o ang lounge area nila, unang sumulpot pagkaalis ng speedboat. May metal ladder ang float na inaangklad sa speedboat para maakyat sa float ang mga taong darating. Sa pagpasok sa loob ay agad na bumati sa kanya ang condo-like layout ng float at sa palagay niya ay katulad lang naman ng ordinaryong yate. Iniba lang ang hugis at pinaganda ang layout nyon at hayun, instant float na. Pero aaminin niyang impressive ang bawat detalye sa lugar. Maganda ang interior design, makabago ang mga gamit, at halatang napaka
expensive ng gadget at mga bagay-bagay roon. Para ba siya nasa loob ng isang bahay plus the fact na umaalo ng bagya ang kinatatayuan. May ilang pinto na nahagip ang kanyang mga mata at hindi niya mahulaan kung ano ang mga nasa likod ng mga pintong yon. Please sit down. Kukunin ko lang sa bedroom ang damit at saka ka magpalit dun sa restroom. Narinig niya sabi ni Jello. Go on. Take your time, sabi ni Janet na patuloy sa pagmamasid sa paligid. Okay, hintayin mo ako rito at huwag mong gagalawin ang kahit ano rito. Nakasimangot na hinarap niya ang binata. Ano ba ang tingin niya sa kanya? Makulit na bata na kailangang paalalahanan sa mga lugar na at hindi dapat pakialaman. Damot. Yes, boss. Sarkastikong sagot niya. Huwag ka mag-alala, hindi makati ang mga kamay ko. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Hindi talaga sa akin ang float na ito. Kapag biglang naisip at bumalik ni Lester, isasauli ko rin sa kanya. At gusto ko kung ano yung isosole ng walang kahit anong nasisira. So, ibig sabihin ay dahan-dahan kayong naglalampungan dito. Kung nagpupunta rito ang anya mo, napaismid si Janet. Mukhang nakaligtas sa pang-amoy ni Missy ang babae ni Jello. Akala ba niya ay private sanctuary ng mga may-ari ng float ang Galaxy Float na may ito? Bakit nagawang dalhin doon ni Jello ang anya na yon? At hayun din siya, bitbit ni Jello papunta sa float na yon. Itinuturing sana niya napakaswerte nila lang dahil siya ang kauna-unahang babaeng makakatungtong sa float na yon. Pero ang isiping naroroon ang gamit ni Anya, ni Jello, paano pa siyang magsasaya? Baka nga hindi lang basta simpleng pagsilip sa lugar ang nagawa ni Anya. Malamang na narumihan pa ng dalawa ang kama at bawat sulok ng float. Oo na, mauupo na lang ako rito. Nakasimangot na saan ni Janet, saka naupo sa couch. Pumasok sa isang pinto si Jello, yun siguro ang bedroom. Hindi niya napigilan sarili na tumayo at tingnan ang paligid. Nilapitan at binuksan niya ang pintong katabi ng pinasukan ni Jello. Yun ang banyo. Lumabas siya at nagbukas uli ng iba pang pinto. Dining room at kitchen na sunod niya nakita. Bubuksan na sana ni Janet ang isa pang pinto na maagaw ng isang makitid na pinto ang kanyang atensyon. Binuksan niya yun at nakita ang isang spiral staircase at madilim na ibabang bahagi. Na-curious siya kung ano ang nasa ibaba. Kinapa niya switch na ilaw sa dingding. Na sumindi ang ilaw ay nagdesisyon siyang bumaba ng hagdan. Ganun na lang ang pagkamangha ni Janet matapos marating ang tagusilid. Iyon na yata ang sinasabi ni Jello. Missy na submersible capsule ng float. Napakaganda. Para siyang nasa mundo sa ilalim ng dagat at napapaligiran ng iba't ibang uri ng mga lamang dagat. Iba't ibang uri ng isda na malayang lumalangoy. Lumapit si Janet sa laming dingding. Yari yun sa makapal na glass enclosure o maaring fiberglass kaya maliwanag na nakikita niya ang kung anong-anong nasa ilalim ng dagat dahil na rin sa liwanag mula sa fluorescent light sa itaas. Naaaliw pa siyang manood ng mga islang pumapaligid sa kanya nang may dalawang malalaking mata ang papalapit sa kanyang kinaroroonan. Napatili siya sa pagkagulat kasabay ng mabilis na pag-angat ng submersible capsule. Nawala na rin ang view sa ilalim ng dagat. Silver and black na lang ang tanging niya nakikita sa dingding at hindi niya alam kung ipinanghihinayang ba o ipagpapasalamat. Sa isang bahagi ay may bumukas na pinto na hindi niya napansin kanina at inuluwa ang nakabusangot na mukha ni Jello. Saglit lang ang pagdilim ng mukha nito, agad yun napalitan ng pag-aalala nang mabilis siya tumakbo palapit sa binata. Sa sobrang takot at kaba ay napayakap siya rito. Umalis na tayo rito, Diyos ko. Gusto ko pang mabuhay ng matagal. Gusto ko pang magkaanak at magkaapo. Umalis na tayo rito. Naguhurimentadong sabi ni Janet habang hila-hila ang polo shirt ni Jello. Hindi siya mapakali sa pagbaling sa paligid at pakiramdam na kinaroroonan nila. Natatakot siyang anuman sandali ay ibabalya ng pating o kung anumang halimaw dagat na papalapit sa kanya ang float na kinasasakyan nila. Mga malalaking mata lang ang nakita niya pero sigurado siyang kasama niyo ng mga dambuhala nila lang sa ilalim ng dagat.
Teka, kumalma ka nga muna, sabi ni Jello sa kanya na pilit inaayos ang kasuotan para muli niya iyong hilahin at kawalan ng maisip na hawakan. Ano ba sinasabi mo? Umalis na tayo rito, sigaw niya na nagugulo ang lalaki. Kung kinakailangang magpatawag ka ng helicopter o chopper o ano man sasakyang hindi dadaan sa tubig, gawin mo. Makalis lang tayo sa kalagitnaan ng laot na ito. Let's get out of here now. As in now na. Bakit ba? Ano bang nangyayari sa'yo at bigla kang nagyayayang umalis? Kanina naman, nahinto ito sa paninita sa kanya at inabot ang kanyang muka. Napasinata nito na hindi na basta-basta ang takot niya. May palagay pa nga siya na namumutla na siya sa matinding takot at kaba. Tell me, what happened? Kinabi siya ni Jello palapit sa katawan nito at ipinaloob sa mga bisig para siguro pakalmahin siya. May pating. Kakainin tayo ng pating. Pating? Nagtatakang tanong nito na medyo lumayo sa kanya. Nakita ko, may papalapit na dambuhalang pating kanina rito sa submersible capsule. Any moment, itutumba niya ang float na ito at ayoko pa mawala sa mundo. Jello, please, ibalik mo ako sa coast. Sa pagkamakangan ni Janet, ay hindi man lang kinakitaan ng pangamba ni Jello sa mga sinabi niya. Sa halip, may pinindot itong malaking pulang button sa tabi ng pintuan na pinanggalingan nito kanina. Maya-maya pa ay naramdaman na lang niyang bumababa na naman ang capsule na kinaroroonan nila. You're crazy. Bakit mo ibinaba? Angil niya sa binata. Lalo tuloy siya nagsumiksik sa tabi ni Jello. Natatakot siyang baka sa isang iglap ay lumabas ang nakita niya kanina at basagin ang submersible capsule. Nang mahagip ng mga paningin ni Janet, ang spiral staircase ay magmamadaling lumapit siya roon. Pero bago pa man siya makakyat, ay maagap na siyang napigilan ni Jello sa braso. Let me go. Kung gusto mong magpakamatay at maging hapunan ng pating, bahala ka sa buhay mo. Dito ka lang, mariing utos si Jello sa kanya habang pigil ang isa niyang braso. Ipapakita ko sa iyo ang bagay na malamang ay kinatatakutan mo. Bagay? Bahagyang kumalma si Janet matapos mapansing kalmado at sigurado si Jello sa sinasabi. Pero hindi siya tuluyang mapakakampante kung hindi siya makakaalis sa kalagitnaan ng karagatan. Wala pa rin katiyakan ang seguridad sa kalokohang float na yun. Inakay siya ni Jello palapit sa 12-inch monitor na nakakapit sa dingding na malapit na sa pulang button na pinindot niya kanina para bumaba ang capsule sa tubig. May kung ano-ano pinindot ito sa touchscreen matapos ilang sandali pa ay kausap na ito roon. Jules, pakidala mo rito ang roaming underwater camera, sabi ni Jello sa lalaki nasa monitor. Aanin naman ito ang camera. Lulusong ba sila sa tubig? No way! Kahit pakalad ka rin siya na binata at sapilitang palusungin sa ilalim ng tubig, ay hindi siya susunod sa gusto nito. Ano siya, magpapakamatay? Alam na nga niya may halimaw sa ilalim ng dagat. Lulusong pa ba siya sa tubig? Lalapitan na lang sana ni Janet ang parang elevator door na pinanggagalingan kanina ni Jello na may mahagip ang kanyang mga mata. Napatili siya ng malakas at mahigpit na yumakap sa leeg ni Jello. Diyos ko, Jello, sinabi ko na sa iyo katapusan na natin. Magigihapunan na tayo ng pating. Nagtitili pa siya nang kumala sa kanya si Jello at mukhang balak lapitan ang mga matang kinatatakutan niya. Pero teka, bakit hindi pa umuga ang kinaroroonan nila? Bakit hindi pa ginigiba ng pating ang observation capsule? Sinasabi ko na nga ba't at ito ang kinatatakutan mong pating, Janet? Nakangising sabi ni Jello na nakalapit na sa dingding na kinaroroonan ng pares na nakakatakot na mga mata. Natauhan siya at napatitig doon. Hindi naman palayo talaga nakakatakot. Actually, it didn't even look real. Masyado na sigurong malaki ang mga mata na halos kasing laki ng basketball ang eyeballs. Idagdag pang hindi naman normal na makikita siya ng ganun sa ilalim ng dagat kaya ganung natakot siya ng husto nang makita.
Ang bagay na yun, napalapit na rin si Janet doon. Ngiti-ngiti kinabig siya ni Jello palapit sa maya-maya ay iniharap ng mga matang kinatatakutan niya. Janet, meet Jules, the float pilot. Pakilala ni Jello. Bumagsak ang kanyang panga. Ano raw? Hi Janet, narinig niya ang boses mula sa monitor na nakalapit sa dingding. Hindi tuloy niya alam kung saan ngingiti, sa malalaking mata sa harap o sa monitor na nasa isang bahagi ng submersible capsule. Pinili na lang niyang lapitan si Jello. Float pilot? Nakamaang na tanong niya para sa binata. Oo, siya ang pilot ng float at nagmamaniobra ng roaming underwater camera na yan. Itinuro nito ang malalaking matang nasa harap niya. Sa yun pala ang tinutukoy nitong camera kanina. Bigla kasing nawala sa pinag-iwanan ko eh. So kanina kaya sinabihan ko si Jules na hanapin ka. Ang roaming camera na yan ang pinakamadaling gamitin para silipin ang buong paligid ng float. Though may hinala na rin naman ako na nandito ka. Nag-iwan mong bukas ang pinto ng spiral staircase. Eh ba't ganyan ang itsura ng camera na yan? Nagtatanong si Janet at muli di binalingan ang dabuhalang mga mata. Sumenya si Jello sa camera na parabang pinaaalis na nito iyon. Saglit pa nga at lumayo na ang dabuhalang mga mata. Para hindi madistract ang ibang isda at lamang dagat kapag ginagamit. Mapagkakamalan kasing totoong malaki isda rin ito. Lalo kapag ganitong gabi at gumagala-gala sa ilalim ng dagat. See, kahit ikaw ay nabiktima. Nangingiting sabi ni Jello. Katapusan na natin. Magiging hapunan na tayo sa pating. Panggagaya pa ng bruho sa paghuramentado nito kanina. Sinamangutan niya ito. Masyado naman nitong kinatutuwa ang kamiserablehan niya. Bakit hindi na lang maliit na clue na isda ang ginagamit nyo para ilagay ang kamera? Baka kasi maisipin kainan ng iba pang mas malalaking isda. Mas mabuti na ang malaki iiwasang kainin ng mga lamang dagat. Napatango-tango si Janet sa paliwanag ni Jello. May punto naman ito. Napaka-high-tech naman pala ng float na yon. Ang buong paligid ay ginagamitan ng makabagong teknolohiya. Teka, mamaya niyan totoong pating na ang lumabas sa harapan natin ha. Tumawa si Jello. Praning ka. Sa tinagal-tagal ko rito sa Costa Galaxia, kung nalaman kong may pating sa lugar, sa palagay mo ay hahayaan ko pang lumaot ang float na ito. Milyon din ang mawawala kung mawasak ito. Kung sa bagay, hindi naman siguro ito mangmang para lumaot ng 10 oras ng gabi kung alam nitong mapangadib ng dagat. Kuripot din pala siya, parang si Beatrice. Natigilan si Janet. May one thing in common ang dalawa at parang hindi aprobado sa damdamin niya. Ang natuklasan, hindi siya makaramdam ng kaligayahan. Sa halip, hindi niya nagustuhan ang iniisip. Parang hindi katanggap-tanggap na may pagkakatulad ito at ang pinsan niya. May Coast Guard ang Costa Galaxia na nagro-ronda sa pinakamalayong parte na aabot ng floats para siguraduhin ang safety at security ng mga residente ng mga float owner. Kaya hindi ka dapat mag-alala sa safety mo rito, panigurado ni Jello. Hindi na lang siya nagsalita at pinagpatuloy ang nabitin na panonood ng mga isda sa ilalim ng dagat. Saglit na nakalimutan ni Janet kung nasan talaga siya. Naaliw na siya sa mga isda na napapanood sa marine life. May mga maliliit pang isda at malapit sa dingding ng submersible capsule at parang nagpipilit makalusot doon. Napaka-cute naman ito na para bang kay sarap hawakan. Dinudot-dot nga niya ang parte na parang kinakagat ng maliit na isda. Natinig niya ang mahinang pagtawa ni Jello. Noon niya naalala na hindi siya nag-iisa. Ibig sabihin ay nandito rin si Jules sa float. Bigla siyang itanong kay Jello na bigla sa kanya napabaling. Siguro ay naaliw na ito sa pagmamasid sa kanilang paligid. O baka pinanunod dito parang batang pakikipaglaro niya sa mga isda.
Oo, siya ang pilot ng float na ito eh. Kung ganon, yung huling silid na hindi nabubuksan ang pilot room, mahinang tanong ni Jeanette na para lamang sa sarili niya. At nilibot mo na palang talaga ang sarili mo sa float. Hindi ka man nag-antay na i-offer. Nakakahiya. Biglang bulalas na hindi na iniintindi ang huling sinabi ni Jello. Masyado siyang nakatuon sa mga bagay na bigla niya itong na-realize. Nakakahiya. Yung pagkawala ko kanina dahil sa fake giant fish na yan. Nakakahiya talaga. Naitakip ni Janet ang mga kamay sa muka. Nasisigurado niyang laugh out loud ang Jules na yan sa eksena niya kanina, lalo pat ang lalaki pala ang nagmo-monitor ng camera. May pating, kakainin tayo ng pating, ibalik mo ako sa coat. Nagtatawang panggagaya sa kanya ni Jello, sa kanya at malakas na tumawa. Sa labis na pagkainis at pagkapahiya ay tinadyakan niya ito. Aray, angal ni Jello pero muling humalakak. Pinagtatawanan naman ng binata ang kamiserablihan niya kanina. Kung pwede lang niyang hilingin na mag-evaporate na siya sa harapan nito at huwag na uli sila magkita, kahit sa kahuli-huling sandali ng buhay niya ay hihilingin niya talaga. Kaya lang sadya yatang inaasal siya ng tadhana. Kahit kasing anong hiling niya, huwag na silang magkita ni Jello. Parati pa rin nagsasanga ang kanilang mga landas. Tulad ngayon. Sino ang mag-aakala na isang hamak na Jeanette Valdez ay makakatungtong sa isa sa mga private float ng Costa Galaxia? Sige, pagtawanan mo pa ako. Kabagang ka sana at mag-uutot hanggang bukas. Angil ni Jeanette sa tawa, natawang si Jello. Halos maluha nang ibinata sa katatawa dahil para bang binabalik-balikan nito ay eksena kung saan naghuhurimentado siya at kung ano-anong pinagsasabi. But come to think of it, may dalawang malalim na dimples pala si Jello na ngayon niya lang napansin. Siguro dahil ngayon na lang ito nakitang tumatawa ng wagas. Mas madalas kasi na salubong ang mga kilay nito at lukot na gwapong mukha kapag nakikita sila. Pero kahit na gwapo pa rin ito. At lalong gumagwapo si Jello kapag ganun tumatawa ito at lumalabas ang mga dimples. Kaya niyang titigan lang buong magdamag ang gwapong binata habang tumatawa ito. And she even liked the sound of his laughter. It sounded like a beautiful melody to her ears. Jello had only met Jeanette a couple of days ago. Pero hayun sila magkasama sa float at masayang naghaharutan sa observation capsule. Para silang matagal nang makakilala at ngayon lang muli nagkita pagkalipas ng napakahabang panahon. Aaminin niyang nakakainis ang kadaldalan at kakulitan ng dalaga. Nakakainis din na may gusto ito kay Kelvin. Pero ikinatutuwa niyang kasama si Janet ngayon. Inosenteng nakikipaglaro sa mga isda at lamang dagat. At inosenteng tumatawa kanina. Kung maaari lang, hindi man niya ito ibabalik sa coastal area. He still wanted to be with her. Mas gusto niyang makasama si Janet kaysa makainuman ng mga kaibigan. Minsan lang naman, hindi niya alam kung mauulit pang magtagpo uli ang kanilang mga landas dahil ayon nga sa dalaga, ayaw na niya itong makitang muli. Talagang makulit lang ang tadhana. Baka sa susunod, hindi na siya asarin ng tadhana at hindi na muling ilapit sa kanya si Janet. Maliban na lang kung siya na ang gagawa ng paraan.